na ng ilang kapwa niya kongresista, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, para sagutin ang mga aligasyong binabato sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung patuloy raw ang kanyang pag-absent, posible raw ireklamo si Ko sa Ethics Committee. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagbago na ang liderato sa Kamara at mabigat agad ang binitawang salita kahapon ng bagong House Speaker na si Faustino Bogie D. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Kasabay nito, lumalalim ang investigasyon ng House Infrastructure Committee. Target ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, inuugnay sa kumpanyang nakakuha ng flood control contracts at kinikwestiyon sa mga isiningit na pondo sa 2025 budget. Pero mula nang pumutok ang kontrobersya, hindi na nakita si Ko sa publiko. Ang huling balita, nasa Amerika raw, nagpapagamot. Pinauuwi na nga siya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Majority Leader Sandro Marcos. He should come home and face the allegations against him. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Babala ni Congressman Sandro, pwedeng ireklamo si Ko sa Ethics Committee dahil sa patuloy na pag-absent. Ganyan din ang pananaw ni ML Party List Representative Leila De Lima. Alamin ho natin, talaga bang nasa US siya o wala na po siya sa US? Kasi meron po tayong impormasyon na wala na daw po sa US. Let's give him a chance na bumalik. Kailangan sabihan na siya ng House leadership. Para malaman kung totoo bang nagpapa-medical treatment sa Amerika si Ko, dapat siyang hingan ng medical certificate ayon kay Navota City Representative Toby Chanco. Hanggat hindi siya pinauuwi, ang impresyon ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Ayon naman kay House Deputy Speaker Janet Garin, bago pa man daw magbitiw si Congressman Martin Romualdez, pinulong na pala niya ang mga House at party leaders. Mungkahi ni Romualdez, itigil na lang ang mga pagdinig kaugnay ng flood control projects para hindi na maging magulo. Kasunod yan ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Pero paglilinaw ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, wala pang direktiba na ihinto ang investigasyon. Ngayon, ang tanong, susundin ba ni Speaker Bogie D ang direktibang iniwan ni Romualdez o ipagpapatuloy niya ang mga pagdinig sa Kamara, masagasaan man mismo ang mga miyembro ng House of Representatives? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.